Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,209 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. Malapit na po tayo sa 10,000 subscribers milestones. Sana po kasama ko po kayo pagdating natin ng 10,000 subscribers milestones. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Okay, ano po, no? Si Mayora Hani Lacuna ay pinaringgan na naman. Pinaringgan na naman si Yorme Isko Moreno, no? Nagpasaring na naman siya, no? Nagpasaring naman. Laging nagpapasaring, laging nagpapasaring at nagpaparinig kay Yorme Isko Moreno, na, di ba, nung mga nakaraang araw, naparinggan natin siya, napakinggan natin siya na nagsabi na huwag ka lang bumalik, di ba? Kasabay ng mga kanyang mga supporters. Ngayon naman, kasi po may tinayo po dyan na eskwelahan, isang campus po ng Universidad de Manila, dyan sa Tondo. No? First time daw in the history of Tondo na may campus dyan sa Tondo ng Universidad de Manila. No? Ang pondo daw ay nanggaling kay Congressman Valeriano. Ang Tondo po kasi ay isang ang Tondo po ay sa first district po yan. Okay, distrito po yan ni Nix Junicio at saka ano rin po yan, no? Distrito din po yan ni Yorme Isko Moreno. Okay? Kaya lang ito si Valeriano na kontrabida din dyan sa Kongreso ay isang congressman ng 2nd District. Paano ba yan? Bakit po ganun? Congressman ka ng 2nd District, ano nga ba yung ano ba yung mga lugar ng 2nd District? Sandali po ano ka lang? Manila. Ano kaya yung 2nd District ng Manila? Ano rin pala? Wait lang Gagalangin pala. Dagupan Street. No? Apug. Ayun. Okay. Ito po si Valeriano ay miyembro po ng NUP, National Unity Party nila Puno. No? Ayan. Kahapon nga po nagpasinaya sila, yung nagbaon ng tubo, no, diyan sa pagbabaon ng lupa ng capsule sa groundbreaking ceremony ng 10-story annex building para sa Universidad de Manila sa Vitas Tondo. Sinamahan sila ng anak ni Valeriano na si Christine, no? Ko alam, baka si Christine ay tatakbo balang araw bilang congresswoman ng 2nd District o di kaya naman baka dyan sa 1st District. Pero pwede naman pala hindi mangutang para makapagtayo ng isang mataas na paralang gusali, sabi ni Mayor Hani Lacuna. Ito si Mayor Hani Lacuna ay pinaringgan na naman si Yorme Isko Moreno. No, sabi niya, dagdag pa niya, pwede pala lumapit lang sa isang kaibigan at manghingi isang kaibigan na nagmamalasakit di lang sa kanyang distrito kundi sa buong Maynila. Nako po, bakit nga? Mali nga yun bakit siya Bakit? Wala bang pondo ang mamamayan ng Maynila? Itong pahayag ni Manila Mayor Hani Lacuna matapos niyang i-anunsyo na Universidad de Manila na pinatatakbo ng pamahalaan lungsod at pinamumunuan ni President Dr. Felma Carlos Tria ay maaari na tumanggap ng mas maraming mag-aaral sa hinaharap na mula sa Tondo na gustong makakuha ng libreng college education na may buwanang allowance. Nako po. Totoo ba yun na may allowance sa mga estudyante? Siguro nga. Pero nung mga panahon ni Yorme Isko Moreno ay talaga namang pinangunahan niya na magbigay ng mga allowances hindi lang po sa mga senior citizens, PWD, pati po sa mga estudyante. Pinangunahan ni Lacuna, Vice Mayor Yul Serbo, Congressman Roland CRV Valeriano kasama ang kanyang anak na si Christine at Dr. Tria ang groundbreaking ng bagong 10-story annex building ng UDM na itatayo sa Vitas Tondo. Naroon din sina District Councilors Dr. J. Benaventura, Maki Lacson, Uno Lim,
Rod Lacsamana, Roma Robles, and David Chua. Sa kanilang mensahe, sinabi ni Lacuna at Servo kung paano ipinakita ni Valeriano ang tunay na pagmamalasakit sa Maynila sa pamamagitan ng paglalaan ng pondo para sa gusali ng UDM Annex. Nakauna-unahan sa 1st District, sa kabila na siya ay congressman ng kumakatawan sa 2nd District ng Maynila. Parang tingin ko, mali yun no? Bakit may pondo pala siya? Bakit may pondo pala siya? Bakit niya ilalaan sa unang distrito at hindi sa segunda distrito? Kung ako sa segunda distrito, hindi ko na i-elect ito si Valeriano. May mali. May malasakit ko pala sa 1st District Bakit? Bakit ngayon? Di ba? Doon punta ka sa 1st District, doon ka tumakbo. Huwag ka tumakbo dito sa 2nd District, di ba? Pwede rin pala, kaya di ako nahihiyang manghingi o lumapit sa mga taong alam kong makakatulong sa ating lungsod. Di ko na pinabibigat pa ang obligasyon ng ating lungsod dahil alam ko meron pang ibang mapupuntahan ang mga pondong nasisinop natin, napupunta sa alawan, sa mga mag-aaral, pero ang gusali, pwede naman palang ipanghingi. Maraming salamat, Congressman Valeriano. Nako po, sumisip-sip lang yata ito si Congressman Valeriano. Pero maganda rin naman po yan, no? May isang gusali para sa ating mga college students. Pero parang may mali po doon, di ba? Ngayon, sa ginagawa po ba ni Mayora Hani Lacuna ay sapat na ito upang manalo bilang mayor ng Maynila. No? Tingin ko hindi po. Nagsalita na po, magsasalita na po ang mamamayan ng Maynila. Sinabi ng Lady Mayor base sa datos na ibinigay ni Tria na karamihan na mag-aaral sa UDM ay mga residente ng Tondo at dahil dito ang bagong annex building, mas maraming kabataan sa Tondo ang magkakaroon ng free college education at monthly allowance na binibigay ng lokal na pamahalaan bukod pa sa kalidad na edukasyon mula sa UDM. Pero alam niyo po, hindi po ba dapat kung dyan na sa Maynila, dyan na po mismo, di ba? Para naman maranasan nila magbiyahe, mga college students, malapit lang naman ang Tondo, mula Tondo hanggang di ba? Sa kanyang bahagi, pinasalamatan ni Valeriano si Speaker Martin Romualdez. Yun naman pala, hindi naman pala mismo kundi si Speaker Martin Romualdez na ayon sa kanya ay tumulong upang makakuha siya ng pondo para sa proyekto na hiniling ni Lacuna na nagsabing dumudugo ang kanyang puso para sa mga hindi nagpapasama sa cut-off. Dahil may limit since there is a limit, ang mga mag-aaral na pwedeng tanggapin sa UDM dahil na rin sa bilang ng kapasidad nito. Ito ay isang pakiusap at utos sa isang kaibigan at isang mayora. Pareho ko na produkto ng isang public school. Pangarap ng mga batang Tondo na makapagkolehiyo. Ang sabi niya, Lacuna, sana makapagpatayo tayo ng gusali pero sana walang utang. Nako po, hindi po imposible dahil madaling nagawa ng paraan sa pakikipagtulungan sa Speaker of the House, no? Si Martin Romualdez. Ako po ay nakakuha ng pondo. Maraming salamat kay Speaker Martin Romualdez at gayon din kina Mayor Hani Lacuna at Vice Mayor Yul dahil ipinagkatiwala ninyo ang lupang ito. Kaya matutupad na di lang ang pangarap ko at ni Mayor Hani at Vice Mayor Yul, kundi maging ang pangarap ng mga taga-Tondo na makapagtapos ng koleyo, dagdag pa ni Valeriano. Nako, parang sumisip-sip ha. Hindi nagdag pa ng kongresista na iba talaga si Mayoran. Nako, kung iba yan, malinis po ang Maynila. Hindi po ganun no? Di magaling sa salita pero madaming ginagawa. Iba po yung magaling lang magsalita, maraming kwento, walang kwenta. Nako po, nagparinig ka pa, yari ka, matatalo ka. Sa pamamagitan ng annex na ito ay madaming pang kabataan, makapagpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo ng libre. Bakit hindi po ba sila pwede sa pamantasan ng lungsod ng Maynila? Hindi po ba sa iba't ibang mga universidad? Niyo po, no? Dapat nga po wala ng public, no? Wala na po dapat kasi nagdodoble-doble at ay tingin ko, ano pa po yan ng mga politiko. Kung ako po sa inyo, magbibigay na lang po ako, for example, o budget ng isang estudyante ay 20,000. 20,000, private na yun. No? Huwag ko kayong mag-alala, laway ko ay naisasadla. Hindi ako kakalaban sa inyo kahit kailan. Nako po, kahit ka naman lumabang ka sa kanila, talaga matatalo ka naman, Congressman Valeriano. No? Sana nga, matalo ka na. Samantala, nagpahayag naman ang kanyang pasasalamat si Tria kina Lacuna, Servo at Valeriano sa pagsuporta sa UDM. At sinabing pamantasan sa kasalukuyan na may student population na mahigit 10,000
at upang makatanggap pa ng mas maraming estudyante kaysa sa actual na bilang nito, ang klase ay ginagawa sa gabi at kahit nasa weekends. Sinabi rin nito na ang tagumpay ng UDM ay maihahambing na sa mga pribadong universidad at ito ay dahil sa suporta at malasakit ng administrasyong lakunan. Nako po, hindi po natin malaman kung ganun po, no? Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating panalangin ay sana po makabalik na si Yorme Isko Moreno dyan sa Maynila upang maging malinis na ito. Salamat po ng marami. God bless you all.